Nagtagumpay ang Pilipinas sa pag-drill at pag-test sa Camagu-3 well sa Malampaya Gas Field, na nagbubukas ng panibagong supply ng enerhiya. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Matagumpay nang na-drill at nasuri ang Camagu-3 na naglalabas ng hanggang 60 cubic feet ng gas bawat araw. Ang mga well na ito ay matatagpuan sa malalim na bahagi ng dagat malapit sa kasalukuyang Malampaya platform. Ito ang ikalawang malaking milestone sa ilalim ng Malampaya Phase 4 campaign na nagkakahalaga ng milyon. Ang Camagu-3 ay may tinatayang 3 beses na mas maraming nakuhang gas kumpara sa naunang Malampaya East 1 discovery. Ang Prime Energy, sa ilalim ng Razon Group, ay namuhuna ng milyon para sa drilling ng 2 bagong deepwater wells at isang exploration well. Ang May 1 ay may tinatayang 98 billion cubic feet, BCF, ng gas. Ang pagsasama ng 2 balon na ito ay inaasahang magdodoble sa natitirang volume ng gas sa Malampaya. Matapos ang Camagu-3, ang susunod na target ng drilling campaign ay ang bagong Pag-asawan exploration well na matatagpuan mga 30 kilometro sa hilaga ng Malampaya. Ang tagumpay na ito ay naglalayong tiyakin ang matatag na supply ng kuryente, bawasan ang pagdepende sa imported na fuel, at mapababa ang presyo ng kuryente para sa mga Pilipino. Target na may hatid ang unang gas mula sa bagong well sa ika-4 na quarter ng 2026, ang Malampaya ang tanging indigenous sources ng natural gas sa bansa na nagbibigay ng energy sa malaking bahagi ng Luzon. Ang komersyal na operasyon o first gas mula sa mga bagong well na ito, May 1 at Camagu-3, ay inaasahang magsisimula sa ika-4 na quarter ngayong taon o unang quarter ng susunod na taon. Bagamat ang Camagu-Malampaya Reservoir ay nadiskubre noong pang 1989 hanggang 1991, ang Camagu-3 ay naging bahagi ng mas malawak na produksyon noong simula ng operasyon ng proyekto noong Oktubre 2001. Ang Camagu-3 ay isa sa mga orihinal na production wells na nagpapatunay na malaki ang deposito ng natural gas sa lugar na iyon. Ang nakukuhang gas ay dinadala via pipeline sa Batangas para magamit ng mga power plant, gaya ng Santa Rita at San Lorenzo, na nagbibigay ng kuryente sa halos 20% hanggang 30% ng Luzon. Samantala, dumating na sa Luzon ang kauna-unahang shipment ng diesel na binili mismo ng pamahalaan. Dumating na sa Luzon ang unang batch ng diesel na direktang inangkat ng gobyerno ng Pilipinas, na may kabuuang 142,000 barrels o humigit kumulang 22.58 milyong litro. Ang anunsyo ay ginawa ng Department of Energy, DOE, noong March 26, 2026, kung saan ang unang bahagi ng supply ay dumating sa isang terminal sa La Union, at ang iba pa ay nakatakdang dumating sa Batangas. Ayon sa DOE, ito ang unang delivery at magkakaroon pa ng mga susunod na shipment sa mga darating na araw o linggo, na may layuning umabot sa 2 milyong barrels ng karagdagang supply. Ang hakbang na ito ay tugon sa patuloy na tensyon sa Middle East na nakaaapekto sa distribusyon ng langis, at ginawa upang masigurong hindi maantala ang transportasyon, industriya, at pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ang pag-angkat na ito ay inilarawan ng DOE bilang crucial na hakbang upang protektahan ang ekonomiya ng bansa laban sa matinding epekto ng presyo ng crude oil. Target na may hatid ang unang gas mula sa bagong well sa ika-4 na quarter ng 2026, ang Malampaya ang tanging indigenous sources ng natural gas sa bansa na nagbibigay ng energy sa malaking bahagi ng Luzon. Ang Pilipinas ay nakakaranas ng matinding krisis sa langis at presyo ng mga bilihin dulot ng nagpapatuloy na gyera sa Middle East, partikular ang tensyon sa pagitan ng US, Israel at Iran,
At dahil dyan nagdeklara na ng State of National Energy Emergency ang gobyerno ng Pilipinas. Babala ng Ibon Foundation, maaaring umabot sa 6% hanggang 7% ang inflation sa katapusan ng taon, 2026, kung magpapatuloy ang krisis. Ang pagtaas ng presyo ng crudo ay nagpapabagal din sa paglago ng GDP ng bansa. Ang lokal na gas mula sa Malampaya ay mas mura, approximately 4.80 per kilowatt-hour Philippine peso, kumpara sa imported na LNG, over 10.30 per kilowatt-hour Philippine peso, kaya inaasahang makakatulong ito sa pagbaba ng singil sa kuryente. Matatagpuan naman ang bagong pag-asawan sa humigit kumulang 15 kilometro sa hilaga ng kasalukuyang Malampaya Field. Ito ay isang exploratory well na naglalayong maghanap ng mga bagong reserves, sa labas ng kasalukuyang sakop ng Malampaya. Kasama ito sa $873 milyong MP4 development, kung saan 3 wells ang drill, Camagu 3, Malampaya East 1, May 1, at bagong pag-asawan. Samantala, tiniyak ni Petron Corporation Chairman at CEO Ramon ang sa publiko noong Biyernes na ang kumpanya ng langis, ang nag-iisang oil refinery ng bansa sa ilalim ng SMC, ay hindi sasamantalahin ang patuloy na krisis sa gasolina na dulot ng mga tensyon sa gitnang silangan. Sabi ni Ang binibili naming crude oil mas mura kaysa refined product, kaya very important po nag-public service na ito, and I promise the public we will not take advantage on this fuel crisis. Hindi kami kikita sa mahigit pa sa normal. Dagdag pa niya, handa siyang isakripisyo ang kita ng kumpanya kung kinakailangan, and I'm willing to even lower the income. Baliwala sa akin ang income. Nagpahayag din si Ang ng pagiging bukas na ibenta ang Petron Corporation sa gobyerno kung naniniwala itong mas mahusay nitong pamahalaan ang kumpanya sa gitna ng patuloy na pag-aalala sa supply ng gasolina sa bansa.